Welcome back to GBN Tonight with me, Martin Daubney. Now, the Labour-ran Rushmore Borough Council has sparked outrage by proposing a sweeping injunction that could see Christian street preachers imprisoned for up to 2 years if the injunction is breached. Now, over claims of causing offence or distress. Now, under the proposed terms, Christians will be banned from praying for individuals, handing out religious leaflets or Bibles by hand, and laying hands on people in prayer, even with their permission. Ganito ang nangyayari sa British. Ang mga preacher ay ipinagbabawalan na sila ay mamigay ng mga gospel tracts na mga babasahin o di kaya ng Biblia. Ganon din naman, pagdating sa panalangin ay ipinagbabawal din nila na ikaw ay manalangin sa mga individual. Ganito patindi ng patindi ang persecution sa Kristyanismo. At diyan sa napanood natin, biruin nyo ultimo sa pamamigay na lang ng babasahin at ng Biblia. At sa pamamagitan ng pananalangin ay isinasabatas nila na pwede kang kasuhan at pwede kang makulong sa bagay na yan. Samantalang dito sa ating bansa, sa Pilipinas, napakalaya ng ating bansa. Pero nasaan ang mga Kristiyano ni hindi man lamang maipangaral ang salita ng Diyos? Nauubos na lang yung oras nila sa kung ano-anong mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Pero sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ni ang pananalangin sa kapwa nila ay hindi na nabibigyan ng tamang oras. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ito ay nakatakda ng mangyari sa isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na siya ay kung mamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos ay makakaranas ng persecution. Yes, dahil kung ikaw ay normal na Kristiyano at hindi ka naman nag-i-involve sa mga gawain at hindi ka naman namumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos, eh, bakit ka nga ba ipe-persecute ng mga tao sa paligid? Kung ikaw rin naman ay kapareho pa rin nila, ang pagkilos, ang pagsalita, ang mga bagay na pag-uugali ay hindi nalalayo sa mga unbeliever. Kaya't ang makakaranas lamang ng persecution ay yung namumuhay ng may kabanalan sa ating Diyos. Dahil yun ang kaibahan sa mga unbeliever. Dahil kung ang isang Kristiyano ay nakikita ng mga unbeliever na kapareho rin naman nila yung ginagawa ng Kristiyanong yun, eh bakit nga naman nila ipe-persecute yung taong yun kung wala namang pagkakaiba sa mga tunay na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Kaya't yan yung sinasabi sa ating binasa na ang siyang namumuhay ng may kabanalan sa ating Diyos, yan ang mga tunay na makakaranas ng persecution. At tulad sa ating napanood, ganyan po kagrabe na kahit na pananalangin na lang, pagbibigay ng Biblia, ay bawal na. Ipagbabawal nila yan dahil hindi nila gusto ang mga bagay na yan. Ikaw ngayon na tunay na niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, nagagawa mo ba na ipangaral ang ating Panginoong Hesus sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, na ibabahagi mo man lamang ba ang kaligtasan na iyo rin naman natanggap sa mga mahal mo sa buhay, sa mga nakapaligid sa iyo? Ito po ang tatandaan natin, hindi tayo niligtas ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay tagabutas na lamang ng bangko sa bahay-sambahan, kundi tayo ay dapat rin naman maging kabahagi na mangaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na ang patungkol sa kaligtasan, dahil hindi natin alam kung ang mga taong nasa paligid natin hanggang kailan pa sila mananatili sa mundong ito. At pag sila ay nawala na sa mundong ito at hindi man lamang nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo, alam nyo na kung saan ang tutungo ang kanilang kaluluwa. Alam mo kaibigan, kapatid, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ito dapat ang nasa puso mo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Alam nyo bang hindi dapat natin ikinakahiya ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, dahil yan ay may kapangyarihan upang makapagligtas. Yes, dahil sa pakikinig ng mga tao, diyan papasok ang kanilang pananampalataya. Kaya nasaan ka, Kristiyano? Nasaan ka? Pagka may katabi ka ng mga unbeliever, mga katrabaho mo, pamilya mo, na ibabahagi mo ba ang salita ng Diyos? O tinitiko mo ang iyong bibig at nananahimik ka na lamang na para bang hinahayaan mo sila na okay lang na hindi nila mapakinggan ang ebanghelyo? Napakalaya po ng ating bansa, pero asan ka, Kristiyano? Nagagawa mo ba
ang tungkulin mo para sa ating Panginoon, na ibabahagi mo ba ang salita ng Diyos, ang patungkol sa kaligtasan, o nananahimik ka na lamang at okay na lang sa'yo na iniligtas ka na lang ng Panginoon at wala ka nang gagawin? Wag na po nating antayin na darating pa ang pagkakataon na pati ang salita ng Diyos dito sa ating bansa ay paghihigpitan na rin tulad dyan sa napanood natin, dahil hindi naman natin alam kung ano talaga ang mangyayari sa ating bansa. Kaya habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, na kaya pa natin ipangaral ang pangalan ng Panginoong Sus, ang kaligtasan sa ibang tao, ay dapat ipinipreach natin ang salita ng Diyos, dahil baka darating na lang yung oras na kahit na gustong-gusto mo nang i-preach ang salita ng Diyos, ibahagi ang ebanghelyo, ay hindi na pwede dahil mahigpit na at pinagbabawal na. Hahantayin mo pa ba na mangyari ang ganyang pangyayari sa ating bansa bago mo pa ipangaral ang ebanghelyo? Habang may panahon pa, habang may lakas ka pa, hanggat kaya mo pang ipangaral ang salita ng Diyos, ang patungkol sa kaligtasan, ay gawin mo na habang kaya mo pa, dahil hindi mo alam kung hanggang kailan na lang ang ating pagkakataon na ipamahagi ang salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.